Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, lalong-lalo na ang magkakaibigang Javier, Diego at Rodel, a triple wedding to a triplet brides. Hindi matatawaran ang sayang nararamdaman ng bawat isa, tanging ngiti ang makikita sa mga mata ng bawat naroroon, upang saksihan ang kani-kanilang pag-iisang dibdib. Ang bahagi ng buhay, mga kaibigang naging sandalan sa lahat ng pagkakataon at ang lalaking pinapangarap ng lahat. Nagsimulang pumailin lang ang tumugtog kudyat para simulan na ang entourage. Nabulwagan nila sina Rodel, Diego at Javier na naghihintay sa gitna ng pasilyo, sina Diego at Diana ang una tapos siya at si Javier, panghuli sina Rodel at Luna. Naluluha si Bindang habang papalapit kay Javier. She just realized how she treated the guy for the past few days. That guy may come to be her husband after this vows. She proven how Javier loves her, because he managed to endure her misbehavior. Javier, I love you so much, bulong ng puso nang matapat siya rito. Ngiting-ngiti ang mama ni Javier na nasa tabi nito, niyakap siya at hinagkan sa magkabilang pisngi. Saka siya inakay ni Javier. Umambresyete siya rito habang papalapit sa altar katabi ng kakambal na si Diana, at ang mapapangasawang si Diego. Halos manginig ang buong katawan sa lakas ng aircon ng simbahan, gayunpaman, ang nangingibabaw ang kiliting hatid ng paghapit ni Javier sa kanya, papalapit sa altar. Halos mabingi si Bindang sa lakas ng pintig ng puso sa labis na tensyon, pananabik at kasiyahang lumulukob sa kanya sa mga oras na iyon, kaya halos hindi niya namalayang tapos na pala ang seremonyas. Halik ni Javier ang nagpabalik sa kanyang diwa, masigabong palakpakan ang sumunod sa isang mainit na halikan, nagkatingin silang naroroon. Humayo kayo at magpakarami. Iyon lang ang salitang naitandaan ni Bindang sa buong duration ng seremonyas. Ay babayang sigaw ng triplets nang sabay-sabay pinangko ng mga ito ilabas ng simbahan, halos hindi magkandamayaw ang mga bisitang naghihintay sa kanila sa bungad ng simbahan, sinabuyan sila ng mga ito ng petals ng mga bulaklak. Inilapag siya ni Javier para ihagis sa mga naroroon ang bouquet of flower. Mabilis na inihagis at aksidenteng napunta ito kay Shelo na noon, ay kasama ang nakakabatang kapatid ni Diego. Matapos ihagis ay sumakay agad sila sa bridal car nila na maghahatid sa kanila sa kanilang reception. Sa malawak na bakuran ng mga tuwazon ginawa ito, halos hindi siya mabito-bitawan ni Javier habang lula ng bridal car. Humanda ka mamaya, bulong ni Javier sa kanya. Naku Bindang, ito na pala ang big night mo. Paalala sa sarili, bamulong din siya kay Javier. Matagal nang nakahanda, kunting kalabit na lang puputok na, pilyang bulong sa lalaki, kaya maging ang tsuper ay kinikilig sa kanilang dalawa. Dumiretso si Bindang sa kwarto upang magpakit ng gown kagaya rin ng mga kapatid, gaya ng wedding gown ay pare-pareho rin sila ng kulay at disenyo. Naroroon na rin ang mga bisitang nasa simbahan kani-kanina lamang, lumabas sila kasama ang kani-kanilang napangasawa. Hindi pa man sila tuluyang nakakalabas ng bahay, ay bumungad na sa kanila ang malalakas na tinig ng 2 taong ayaw paawat sa pagkanta, ang Lola Cory at holokerang nila. Hindi rin nagpaawat ang mama ni Javier kaya hayon, sabog na sabog. Birit kung birit maya-maya ay namayani ang katahimikan at pumailan lang ang malamyos na tugtog, hudyat na sumayaw silang magkakapareha sa bulwagang iyon. For the first time, Bindang felt like a princess the way Javier cares for her, halos yakapin na siya nito sa pagkakahapit sa baywang niya. I love you, bulong sa punong tainga niya, I love you more, sagot naman dito. Hindi nila namalayang tapos na pala ang tugtog, at nakaupo na rin ang 2 pares na kasamang sumasayaw, sila na lang ang nasa gitna at matamang ninanamnam ang ritmo ng pusong magkatapat. Isang tugtog ang pumukaw sa kanila, oh, kung ako si Mr. Suabi, hanep kung dumiskarte, araw man o gabi, tugtog dahilan para agala ang mga mata, mapanuksong tingin ang nakita sa mukha ng bawat isang naroroon. Hindi alam ni Bindang kung bakit sumakit bigla ang puson, nang maalalang hindi pa pala siya dinatnan. Naku naman, bakit ka ngayon pa, aniya sa isip ng mapagtantong baka dinatnan nga siya. Dali na anak, smile, anang ng ama, kahit masakit ang puson ay kun todo smile pa rin siya, it's her day and she don't want to spoil, kaya kung makangiti wagas kita pa yata pati ngala-ngala niya. Hindi pa tuluyang natatapos ang pagdiriwang sa bulwagan ng mga tuwazon, ay binuhat na siya ni Javier.
Ano ka ba? Saan tayo pupunta? Nangingiting tanong sa asawa. Bumulong naman agad si Javier sa kanya, pagdampi pa lang ng lobby sa tainga niya ay nakikiliti na siya. Secret, sa heaven, natatawang turan naman ito. Tawanan silang dalawa nang nasa loob na sila ng kwarto ni Bindang, agad siyang inilapag ni Javier sa kama at hinubad ang tuxedo nito. Nakamata lang siya sa ginagawa ng lalaki, hanggang brief na lang ang natira. Hahay, atit ka naman love, sorry na lang may red tide yata ako, aniya sa isip. Nakita niyang pumaibabaw si Javier sa kanya, hinalikan siya sa noo pababa ng pababa parang spaghetti lang. Spaghetting baba at pataas, hanggang masumpungan ang labi niya, mahinahon ang paghalik nito sa kanya, habang kinakapa nito ang zipper ng dress niya para tuluyan siyang mahubaran. Baka dumating si Papa, aniya rito, natawa si Javier. Love naman asawa na kita at hayaan mo muna siya doon, kinakarer ang pagkanta, aniya kay Bindang, akalin ba nilang nakatatlong beses nang kinanta ng ama ang kantang yon. Malapit lang matanggal ni Javier ang dress niya nang hinuli niya ang kamay nito. Love, CR muna ako, naiihi na ako, hindi ko na kaya, reklamo pa ng asawa. Napabaling-baling na lang ng ulo si Javier, nandoon na naihi pa, pagbalik ni Bindang ay nakita niya itong mukhang masama ang mukha. Sorry love, anito, naguguluhan siya kung bakit ito nagsosorry sa kanya, don't tell me my red tide, aniya sa isip. Lumapit si Bindang sa kanya at bumulong, natampal niya ang noo ng tama ang hinuha niya. Naman bulalas niya, natawa si Bindang sa reaksyon ni Javier, para kasing nalugi ito, kung pwede lang paakan pero hindi pwede kaya hihintay na lang ito. Matapos ang isang linggo ay lumipad din sina Javier papuntang London, upang makita ang ibang kapamilya ng yumaong ama. Yes, this is it, lilipad din ako sa wakas, anang ni Bindang habang nasa loob ng eroplano, hindi niya alam kung bakit binundol ng kaba ang dibdib, takot na siya, naninigas na ang mga dulo ng daliri. Ramdam ni Javier ang tensyon sa asawa lalo na at first time nitong sumakay ng eroplano. Are you okay, love? Tanong niya nang balingan niya sa tabi niya. Nakapikit ito, napangiti siya sa nakikita sa mukha, nagdadasal pa yata ang asawa dahil sa labis na kaba. It's fine, take it easy, bulong sa punong tainga nito. Medyo lumuwag naman ang pagkakapit nito sa kamay niya. Maya-maya ay umayos na ito nang nasa himpapawid na sila at smooth na ang eroplanong kinalululanan nila. Napapailing pa si Javier dahil wala siyang masabi sa asawa, ginawa lang naman siyang unan sa buong biyahe nila. Naalimpungatan si Bindang sa bahagyang tapik ni Javier. Love, we're about to land, saad ni Javier. Agad na nagpunas ng muka dahil baka may muta pa at laway siya. Muling nanimbalik ang kanyang excitement. London, here is Bindang, yuhu, aniya habang palabas na sila ng airport. Nakita niya ang nakakabatang kapatid ng ama na matamang naghihintay sa kanila. Javier, anito nang makita siya, sorry if I couldn't be able to come on your wedding, you know I had two big companies since your dad left his company, so maybe it's time for you to take over on it, settle here, anito. Ito kasi ang namahala sa kumpanya ng ama mula nang mamatay ito, ayaw din naman ng inang dito sa London tumira, kaya masaya na silang kahit konting shares lang ang mapunta sa kanila. Pero mabait ang kapatid ng ama, hindi ito si Kim, kaya lahat pa rin ng kita ng kumpanya ng ama ay nasa account niya. Hindi sa pagyayabang pero he had millions in his one account from his dad company. I will see to it, aniya habang tinitingnan ang reaksyon ng asawa. Amuse na amuse ang mukha sa mga nakikitang bago. So, she's your wife? Tanong sa kanya. Yes uncle, by the way, I'm Bindang, I'm Ben Ilda, pakilala sa tiyuhin ng asawa. Tumawa ito, she's just jolly person, she never fails to make me laugh, paliwanag ni Javier, baka kasi mapagkamalan nilang may kaunti ang napangasawa. Pagdating sa bahay ng ama nakangiti sa pagdating nila. Nako, pasensya na, hindi na ako sumama sa pagsundo kasi nirarayuma yata ako, malamig kasi, anang ng mama ni Javier. Nakita rin nila ang asawa ng tiyuhin ni Javier at ang dalawang pamangkin nito. Nako Bindang Paktay, konti lang ang baon mong English, mukhang English spokening dollar nga ang mga ito, baka dumugo ang ilong mo, turan sa isipan.
Hi, tinig ng dalawang dalagita sa kanya, tansya niya mga 14 na or 15 na ang mga ito. Hi, hello, how are you, sagot naman sa mga ito. Natawa ang dalawang dalagita sa sinabi kaya nakitawa rin siya. Nakipagkamay siya sa tiyahin ng asawa, nakangiti ito habang inaayos ang snack nila. Thanks God, finally Javier was here, bulalas pa nito. We just hope you will settle down here and take you dad's company, anito. Nako kapag doon sila tumira ni Javier baka maging foreigner ang anak nila. Why not, anang ng pilyang isip, we'll think of it, sagot naman dito. Matapos ng mahaba-habang kumustahan at usapan, ay nagtungo na sina Bindang at Javier sa kwarto para makapagpahinga. Ito ang katuparan ng kanilang honeymoon, pagpasok pa lang nila ni Javier ay niyapos na siya nito sa kahinuli ang kanyang lobby. Banayad ang bawat dampi, nanonokso ang lobby nito. Humahalik at pumipisil sa wakas ito na talaga, bulong niya kay Bindang. Unti-unti na niyang binubuksan ang pagkakabetones ng blusa ni Bindang nang pinigilan siya nito. Not again, angal ni Javier sa isipan. Hinuli ang kamay ni Javier bago pa siya nito tuluyang mahubaran, kanina pa siya kasi nanlalagkit baka ma-turn off ang asawa, she need to freshen up a little bit. Love, aniya habang hinahalikan siya nito, what? May inis na turan ni Javier hanggang London yata ay hindi siya makapuntos. Don't get mad, love, naalala ko lang, hindi pa ako naligo mula kahapon, dahil excited akong sumakay ng eroplano, bulong ni Bindang sa kanya. Naman, anang ni Javier sa isip, dahil alam na niya ang nasa isip ng asawa, bumagsak siya pahilata sa kama, at agad namang bumangon si Bindang at tinungo ang banyo. Maya-maya ay narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower, napangiti siya sa kalumapit dito, pinahit ang pinto at bumukas ito. Ay tili ni Bindang nang tumambad siya sa may pintuhan. Sinaluhan niya ang asawa sa isang mainit na ligo. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Bindang, halos hindi niya maramdaman ang pagtulo ng malamig na tubig sa katawan dahil yakap-yakap siya ng asawa. Patuloy ang lagaslas ng tubig sa kanilang katawan, habang patuloy sa paghaplos sa bawat isa, ramdam na ramdam ni Bindang ang pananabik ng asawa, mukhang natigang ang loko, aniya sa isipan. Nang isara ni Javier ang shower ay napayakap siya rito, naramdaman niya ang marahang paghaplos nito sa kanyang likod, tila tinutuyo ng init ng katawan nito, at haplos ang kanilang basang katawan. Gosh, this is it na talaga. Talagang talaga, aniya ng pangkuhan siya ng asawa at tuluyang inilabas ng banyo. Nilapag sa kama saka siya pinaibabawan nito. Javier, Osel sa pangalan nito, may takot, kaba at excitement ang kumalukob sa kanyang damdamin. I love you love, masuyong bulong ni Javier, ramdam na ramdam niya ang pagkabuhay ng ibabang bahagi nito. OMG, ang laki, hindi mapigil ang turan sa isipan. Nakaliliyo ang halik ni Javier, binubuhay nito ang kuryente sa kadulo-duluhang ugat ng katawan. Hindi na mapigilan pa ni Javier, mula nang dumating sa buhay niya si Bindang, ay wala na siyang babaeng nakasama o nakalaro sa kama, kaya tila batang sabik na sabik, pero batid niyang birhen pa ang kanyang asawa. Unti-unting ibinaba ang palad hanggang marating ang pagitan ng hita nito. Ay tili ni Bindang nang maramdaman ang mainit na palad ni Javier sa kanyang hita. Relax love, Osel ni Javier, paano naman kasi mare-relax si Bindang, kung kinukuryente siya sa bawat paggapang ng palad ni Javier. Love, papasok ko na ha, palem pa nito, oh my God, heto na talaga, aniya sa isipan, hindi ba masakit love? Sa una pero later on ay masasarapan ka rin, Osel ni Javier. Maingat na inangkin ang asawa, nung una ay napasigaw pa si Bindang, mabuti na lamang at maagap niya itong natakpan ang bibig. Masarap at masaya ang pakiramdam niya sa sandaling kapiling ang asawa, hindi maikukubling mahal na mahal niya ito. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Bindang, nakapikit pa ang mga mata, kinapa ang asawa sa tabi pero wala na ito, dinilat ang mga mata, wala nga ito. Napilitan siyang bumangon at naghihikab na lumabas ng kwarto, nadungawan ang asawa at dalawang dalagitang nasa bahay ng asawa, nanlaki ang mata nang mapagtantong nasa London pala siya. Dali-daling bumalik at nag-inis bago pa siya makita ng mga ito, naghilamos, nagsipilyo at nagsuklay,
nagwisik din siya ng konting pabango, para lagi siyang mabango sa pang-amoy ng kanyang asawa. Good morning love, good morning beautiful ladies, bati sa mga ito, napahagik-check ang mga ito, napairap siya kay Javier kasi may binulong ito sa mga ito, nakitang tumayo ang mga ito. Where are you going? Agap niya sa mga ito, ngumiti ang mga ito, we have some practice in school, pagkakaila ng mga ito para mapagsolo sila. Hinalikan niya ang pisngi ng asawa, nakangisi pa rin si Javier sa kanya at tila may tinatago. Ano yan? Excited na tanong sa asawa, love talaga, I know flower yan, aniya sa tinatago ng asawa. Sa kaunti-unting nilabas ang nasa kabilang kamay, isang pack ng chicharong bulaklak, laking dismaya niya nang hindi rosas o totoong bulaklak ang binigay. Di ba ito ang gusto mo? Maang naturan ni Javier, naaalala pa pala ng asawa yung sinabi niya, wala siyang nagawa kundi ang kunin ang bigay nitong chicharong bulaklak. Sa tabi nito ay ang chessboard, sa mesa ay may sosawang suka para sa chicharon, napangisi siya sa apat ng upo sa asawa. Game, turan, what, maang ni Javier, nang tumingin siya sa chessboard ay napangisi ito, game. Wait, para mas maganda, ganito, if you win, I'll do everything you want, if I win, do what I want, aniya sabay kindat. Sure, turan naman ni Javier, napangisi siya sa asawa, tingnan natin ang galing mo my dear wife, favorite kong laro ito, anang naman ni Javier sa sarili. Nauna siyang nag-move, nakita niyang seryoso ang asawa, at matamang nag-iisip ng strategy. Nakita nitong iniangat ang isang kabayo nito, hindi niya mahulaan ang gustong mangyari ng asawa, move ulit siya, sumunod naman ito. Salitan sila, maya-maya ay nabigla siya nang biglang alisin ni Bindang ang pawn sa harap ng queen. Check, anito sa kangumiti ng matamis sa kanya. Mabilis na inalis ang asawa sa kanyang move, nilipat ang bishop nito. Checkmate, anito, napamata siya, 6 na moves lang ng asawa ay natalo siya nito. Nagdiwang si Bindang dahil batid niyang panalo na siya sa huling move ng asawa, checkmate, malakas na turan niya, napamulagat ang asawa sa di inaasahang pagkatalo nito. Wow, love, magaling ka pala sa chess, puri ni Javier sa kanya. Napangiti siya, oo sweetheart, hindi lang magaling, magaling na magaling, kaya huwag kang manghahamon ha, so, lahat ng gusto ko bibigay mo nakangising ulit sa kasunduan nila kanina. Napahawak siya sa baba at nag-isip kung ano ang hihilingin sa asawa, naalala niya si Nanay Jonesha at ang ipinagmamalaki nitong bag, Louis Vuitton ba yun? Aniyan nang hindi maalala ang tatak ng bag nito na Louis Vuitton. Ay mahal pala, 1,000,000 daw, bawi sa isip, nag-isip ulit siya, nakailang minuto na siya pero wala pa ring maisip. So ano ang hihilingin ng aking mahal na asawa? Nakangiting tanong ni Javier sa kanya. Saglit lang, nag-iisip ako masyadong mahal yung naisip ko, mahirap Napabilang na lang ng ulo si Javier, at this time we need to be practical, rinig niyang anang ni Bindang, doon siya napabulalas ng tawa, naalala niya kasi noong una in this climate now, ang gamit nito. I will tell you kapag nakapag-isip na ako aniya sa asawa, why don't we roaming around the city, aniya, gusto niya namang I enjoy ang paglalagi sa London, kahit 1 linggo lang dahil kakailanganin ng asawa niya sa kumpanya nila. Kaya kahit saan basta may mapagpwestuhan, nagpapapicture siya sa asawa. Tuwang-tuwa naman ang asawang kunan siya ng larawan, sayang nga lang at hindi masyadong na-enhance ang kanyang English speaking. 2 linggo matapos ang bakasyon honeymoon nila ni Javier sa London, umuwi sina Javier at Bindang sa Bulacan, gawa ng kaarawan nilang triplet doon idadaos sa munting salo-salong pampamilya. Nakita niya ang mga kakambal, kauuwi lang ni Rodel at Luna galing Amerika samantalang sina Diego at Diana ay minabutyang sa Bulacan na magstay. Tuwang-tuwa ang mga bagong kasal ay ngayon lang ulit sila nagkakasamang muling pamilya. Masagana at masasarap ang pagkaing nakalatag sa malaking lamesa ng mga tuwazon, at syempre hindi nawawala sa lahat kapag may tsibugan ang best friend na si Lexi na ngayon, ay hindi lang chicken joy ang pinapapak kundi pata na ng baboy, sosyal na. Oy babae, dahan-dahan ka lang, sige ka, baka mabilaukan ka, paalala sa kaibigan. Maya-maya ay nanlalaki na ang mga mata nito. Ayan, nabilaukan ka tuloy, aniya nang makita ang mukha nito.
Agad na hinampas ang likod ni Lexi at halos may buga ang laman ng bunganga. Girl, sakit noon ah, bakit ka ba namhahampas anito sa kanya? Di ba nabilaukan ka? Agad naman sagot dito. Hindi ah, ani ni Lexi sa kanginuso ang isang lalaki sa sulok. Poppable nga ang lalaki at may one common denominator sila nito. Medyo chubby rin ang lalaki nang makilala ito. Isa ito sa co-associate ng ama, nang biglang magawi rin sa kinaroroonan nila ang mata ng lalaki. Halos malalaglag ang panga ni Lexi pata pala sa bunganga nito, nahiya yata, takam nag-iiwas lumamon pero bamulong ito sa kanya, ibabalot na lang daw, na conscious kasi kanina pa lang naman kasi ito tinititigan ng lalaki. Tinutudyo niya nga ito at mukhang gustong-gusto naman ito. Masarap ang pagkaing sinusubo ng asawa niya, pero bakit parang ayaw niya ang amoy nito? Napansin naman ni Javier na tila nawala ng gana ang asawa. Oh, ayaw mo ba ng pagkain? Masarap kaya, dali try mo. Engganyo pa ni Javier sa kanya, pero talagang hindi niya gusto ang amoy nito. Maya-maya ay parang gusto niyang maduwal. Oh, tikom ang bibig at agad na tinungo ang kusina nila, doon siya nagduwal ng nagduwal. Ngiting-ngiti ang asawa ng malingunan niya ito habang matamang hinahagod ang likod niya. What? Bigwas dito. Pero maging ang mga naiwan sa lamesa ay nakangiti rin, nanlaki ang mata niya nang mapagtanto ang dahilan ng pagduduwal niya. Shocks, buntis ako. Anang niya sa isip, I think you're pregnant iya. Basag ng mama ni Javier. Nang bulabugin din sila ng sabayang pagduduwal.